Hello guys! Okay, so ito yung ating unboxing for the month of March 2024. So ito yung ating pangatlong bote. So medyo consistent tayo ngayon. Ah, Kasi natatempt ako talagang bumili ng perfume. So gusto ko kasi isang perfume lang per month. Sana ganun. Plano ko na rin yan dati. Kaso talaga nasisira kasi minsan nadadala talaga ako sa ibang review, sa ibang unboxing, sa fragrance community. So minsan na ano ko na natitempt umorder. Uh, so ngayon, for the month of March, so pangatlo, okay, tama. So yun nga, pangatlo natin. So nag-start ulit tayo for year 3. So, yan. Batch 3 pala. Batch 3. Batch 3. Ayan. So, ito yung for January. And for February 2024. So, itong i-unbox natin, which is alam nyo na rin, yung ating third bottle. So, pang March. So, hopefully, for April, May, June, July, hanggang mag-December, one perfume per month. Sana. Okay, kasi ang hirap talaga magdala ang hirap mag-uwi sa Pilipinas. Talagang maleta kailangan mo. Tapos hindi rin basta-basta maleta kasi nga, ang hirap mahirap. So, medyo, anyways. Okay, so i-unbox na natin to. So, nakuha natin siya sa Amazon, Saudi Arabia. Ayan. So, hindi ako natuloy dun sa Almaglia, yung lagi kong pinagbibilhan. Busy kasi ngayon dahil sa Ramadan. So, hindi ako makapunta dun. Kaya, no choice. Dito tayo. Siguro kung may discount pa yun, napaka-onting difference. Tapos mamamasay ka pa, tapos napapakain ka pa, napapabili ka pa nung since malapit ako sa Filipino Filipino market. So mas mapapagastos ako pag napunta ako doon. Nakamura nga ako doon sa bote sa perfume, pero kung pupunta ako doon mapapagastos din talaga ako. So much better na rin dito. And Amazon to mismo nagbebenta. So ano tayo diyan? Medyo secured. Ayan, so buksan natin. Ayan, kung nagtataka kayo, naka-ano pa rin ako, winter pa din dito sa Saudi ngayon. Uy, wala, nadali ko. Nadali. Sumagad. Anyways, buti-buti lang. Box lang, so, alam niyo na. Ayan, so, sa ibang may kilala dito, bakit ito March na? Yun nga, sabi ko nga, winter pa rin dito, so magagamit pa rin natin to. Kilala kasi to as fall fragrance. So parang mga ano yan, parang ito din, yan. Ito sila in, ano yun? Basta, considered siya as fall fragrance. Wala siya sa wish list ko, honestly. Iba yung nasa ano ko for March. Usually ano na ako ngayon, mag-start na ako for blue or something fresh na perfume kasi nga pa-summer na sa Pilipinas, which is isa yan sa top 3 na country na viewers ko. So US, Saudi and Philippines. So sa Pilipinas magsa-summer na. So expected for March blue or something summer scent or fresh scent. Pero may kwento to, itong mustache from Rochas ano lang ako, or Rocas. Ayan, correct na, hindi ko alam ayan, kasi
tumitingin-tingin ako nung mga ibang unboxing, and then napunta ako kay Frederic Malle. Nakalimutan ko yung ano, yung pinaka perfume yung pangalan, pero napunta ako dun kay Frederic Malle. Parang Portrait of the Lady yata, parang ganun, parang sa One of the Sexiest, kasi nga dating scent to. Tapos parang nung, di ba may mga ano yan, recommended after mo mapanood. So napunta ako kay Frederic Malle. Tapos naalala ko, si Frederic Malle may kamukhang bote. And ito yung na ano ko, wala akong idea dito, wala to sa wishlist ko, kasi yung bote niya dated, parang siyang si Givenchy Pie. Kumbaga medyo parang luma. So hindi ako masyadong ano, alam niyo naman ako sa bote, yan yung ano sa akin. Kung gusto mo ako ma-market sa perfume, sa itsura ko ng bote talaga, bago dun sa pabango mismo. Ayun na nga, so binalikan ko siya. Sabi ko, alam ko si ano yun, Moustache. Kilala ko siya as Moustache. Tapos yun, inano ko yung reviews niya. Pinakamalapit siya na clone for YSL Tuxedo. So sabi ko, hanggang sa, wala, na-curious na ako. Ang daming may gusto sa YSL Tuxedo. Karamihan, top 3 siya. Kasabay nila yung mga Bulgari Tiger. Ano pa ba? Mga Clive Christian. Ay, hindi Clive Christian. Basta mga top 3 scents sa medyo niche, no? Or sa designers. So hanggang sa na-curious na ako sa kanya. Pinanood hanggang na wala na, na-curious na ako. Sinama ko na siya sa wishlist ko. Then sabi ko, ihabol ko siya sa March. Kasi baka pag nilagay ko pa siya, inusog ko siya sa fall, which is October, November, baka mawalan na siya sa isip ko and matabunan. So sayang naman. So sabi ko, hanggat gusto ko pa, kunin na natin. Then sakto nga, pag-check ko sa Amazon, medyo okay naman yung presyo niya. Parang nakuha ko to ng 200 reals. So siguro kung makuha ko to dun sa pinagkukuhanan ko, 180, 190. Usually ganyan lang naman ang difference niya. So, and ano to, mga 230, 240 naman sa Fragrance X. Ayun. Kaso pag Fragrance X naman, so since though alam kong secured, it will take me 1 week and ilang days. So yun nga, 8 minutes. Ang dami ko ulit kwento. Buksan na natin. Ayan, so okay. So ihabol natin sakto foundation day. Actually, sinushoot ko na to ngayon February. So bukas is foundation day dito sa Saudi. So aalis ako bukas, may pupuntahan tayo. So na-curious ako dito gamitin since malamig pa nga dito. So baka mag-fit pa rin ito sana. Okay. So ito yung kanyang box presentation. Ayan. So Moustache Eau de Parfum by Rochas Paris. Yan, paki-ano na lang ako. Yan, 125 ml. Yan. So ano siya? Okay din yung ano niya kasi favorite ano ko to, black and white. Tapos may red pa, which is parang nag-remind sa akin si Prada Luna Rosa Carbon. So yan, okay yung box niya, yung bottle presentation. Okay, so buksan na natin. Ayan, ito, ayan. So may logo ng brand. And then yun. And then made in France. And ingredients. Yung kanyang batch code. Ayan. Mahaba. Yan, 04M 17L176. Okay. Buksan natin.
Okay, ulit nang makakakita. So, puti ngayon this time. So, in 3, 2, 1. Then, wow, ang bigat. Ang ganda niya sa personal. Okay. Doon nga, parang dated yung itsura ng bote niya. Para siyang mga 19... Ano to, yung mga itong bote. 50s, 60s, 70s na itsura ng bote. Paki-correct na lang ako. Pero maganda siya sa, personal. Okay, ito, ano to? Sticker lang ba to? Pero maganda yung niya, yung bote niya, solid. Makapal. Tapos, wow. Uy, ang ganda ng ang ganda ng cap. Paano na muna. Ayan, so ito yung bottle presentation. So, Moustache Eau de Parfum. Ito, okay, so transparent yung kanyang glass. Makapal. Then, yung juice niya yung may color. Ayan. Ayan. Tapos sa baba, ayan yung code. Ayan, 04M17L176, tama naman. Made in Paris. Made in France. Then, ang kanyang bote. Wow, ganda. Ang ganda ng bote. Takip. Parang ang solid niya. Ayan. Ganda oh. Pag tinignan mo, parang ang bigat. Pati yung takip. So, makikita natin kung mabigat nga. Mabigat. And talagang pulido. Alam mong original. Ayan. Ang solid. Ayan. Para siya mga kasing bigat nga nila Hawas. Yung takip nila Rasasi Hawas. Mga ganun. 9 PM. Sakto. Hindi ganun kabigat. Hindi rin magaan. And ang ganda ng ang pulido. Kasi marunong talaga ako tumingin. Isang tingin ko pa lang, alam ko kung fake, alam ko kung counterfeit, alam ko kung class A. Wow. Tapos parang to? Parang gun gray. Tama ba yung terminology ko? Yung ganito na pagka-gray, parang kulay ng baril. Ayan. Ganda. Ganda niya in person. Tapos black yung atomizer. Ang ganda guys. Pwede ba na muna ako? Ayan. Mabilisan lang guys. Mabilisan pa-cute. Bago natin amuin. So for thumbnail, ano ba? Sa inyo na guys. Okay, for thumbnail. So, amoy na natin. 14 minutes. Wala kasi ako masyado kwento. Talagang siningit ko lang tong si Moustache. Pero so far, so good. Alam niyo naman ako, parang mas importante sa akin yung bote. Anyways, okay. Okay, kamoy daw siya ni YSL Tuxedo. And honest ako sa inyo, hindi ko pa naamoy si YSL Tuxedo. Doon nakita ko na siya sa personal. Parang saan yata yun? Granada Mall. Pero hindi ako nagtangkang amuin siya kasi hindi ko siya
kilala. Pero familiar ako sa kanya. So ito daw. So, hindi ko mako-compare kung malapit or kasi first time ko tong maamoy, guys. Kahit itong si Mustache, ngayon ko lang maamoy. So, do may idea ako sa mga unboxing. Ano daw to eh. Nakalimutan ko yung ingredients. Sorry, guys. Sorry. Pero, kung ano na lang maamoy ko, ayun. The usual. Okay? 1, 2, 3. Okay. Ito pala yun. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Okay. Hindi ko pa naamoy si YSL Tuxedo. Like sadya. Yung tipong nakita ko si YSL Tuxedo, then inamoy ko. Hindi. Pero familiar ako sa amoy na to, naamoy ko na to somewhere. Amoy mayaman. Wow. Wow. God. God. Pwede itong dating scent. Honestly, talo to. Talo. Tsaka ano to, dress up. Tama ba terminologies ko? Medyo nawawala ako. Ang bango niya, guys. Amoy mayaman to. Alam ko hindi lang tuxedo yung naamoy ko eh. May naamoy na rin akong ganito. Pero ang bango niya, guys. Para siyang mga kalinyahan nila Dior. Wow. Grabe. So ito pala si YSL Tuxedo kasi sinasabi nila ito daw yung pinakamalapit na amoy ni YSL Tuxedo. Grabe. 200 reals lang to. Oh my God. Sinasabi nila hindi daw to bagay sa t-shirt lang. Kasi nga doon nakukuha ko yung gusto nilang iparating. Bagay siya sa mga suit, no? Parang naka-suit and tuxedo. Huwag na tayo lumayo. Tuxedo. May tuxedo ko dyan sa hayang. Mga ganung, parang date night, parang kung mga awards night, kung may mga ganun man, mga pageant. Ang bango, guys. Amoy mayaman to, guys. Okay. Chinek ko rin yung sa Amazon, yung pinag-anuhan ko. Ang dami niyang sales bandang December. Kasi nga, kilala siya as fall. Fall to winter. So, kaya pala ganun karami. Talagang wala ako. Siguro, out of 100, parang tatatlo lang ang nag-negative. Tapos, ang puro comments pa is hindi tumagal sa kanila. Pero pagdating sa amoy, wala akong nakita na hindi nila nagustuhan yung amoy. Ang bango nito, guys. Wow. No joke.
Siguro kung naamoy ko si YSL Tuxedo, pwedeng may masabi ako ditong hindi man negative, pero syempre pwedeng yung pagka more refined, parang ganun. Pero ito guys, amoy, pwede ko to itabi kay Dior Homme Intense ko eh. Kumbaga dun sa mga scent na medyo pang high-end. Kaya pala na-appreciate din siya ng mga Arabo dito guys. Pero ito yung walang oud. Or kung may oud man to, ito yung wow. Ma-appreciate ko kasi parang walang pupasok sa aking oud siya. Sorry guys, hindi ako masyado sa ingredients, sa mga notes. Nakalimutan ko guys eh. Pero alam niyo naman ako amateur, pero amoy mayaman siya. Wala na ako ibang masabi. Wow. Kung 45 yung bote ko, 45, 46, 47, pang 48 ko tong bote, definitely, pasok to sa top 10 ko. May malalaglag doon kasi may top 10 ako. Hirap na nga ako sa top 10. Pasok to sa top 10 ko. Sa top 5, pwede. Ganun siya katindi guys. Ang laki ng tinalon niya sa... Wow. So kung nabangon ako dito kay Mustache, so what more pa si YSL Tuxedo? Medyo na-curious ako dun. Pag napunta nga ako ng mall, aamoyin ko kasi ang bango niya guys. Hindi siya pang every... pwede. Pero kasi yung work ko kasi... Though indoor siya, pero hindi naman ako lagi nasa opisina. So, hindi siya bagay dun sa ko. Okay. Pang special events. Ito. Anyways, wow. Panalo. Sige, 9 to 9.5. Kasi masyadong ako pag 10. Pero talagang honestly, wala akong masabi dito guys. From box presentation, bottle presentation, quality, yung amoy. Wow. Approved, recommended, parang wow. Sa mga collectors, parang okay. Pwede nyo to i-blind buy. Hindi kayo magsisisi guys. Hindi kayo magsisisi. Kung kailangan nyo ng something na medyo pang special events, pasok to sa top 5. Pasok to sa top 5 guys. So ngayon, inaaying si Bulgari Tiger. Okay daw siya sa summer. Though hindi, parang masyado siyang parang high-end masyado na itsura niya for summer scent. Pero ang mahal niya. So ang pinakamalapit naman daw niya si Turati Blue. So ewan ko kung siya isusunod ko. Who knows? Hindi natin masabi. Nagbe-base ako sa intuition natin. Or yung, kumbaga yung sa mood pala. Mood ko for the month. So for April, which is my birthday month, hindi ko alam, pag-iisipan ko pa kung anong bibili natin. Pero mag-i-start na ako for summer scent by next month. Okay, for April. Ayan. So sana 1 perfume ulit per month. Pero kung gawin ko yung 4 perfume, dahil nasanay nga ako dahil favorite number ko yung 4, who knows? Hindi natin masabi. Depende sa mood. Okay guys, so ayan. Mustache Eau de Parfum by Rochas. Pakicorrect na lang ako. Approved 9.5. Wow. Recommended. Singit ko nga pala. Tapos na, pero isingit ko nga pala ito. Hindi ko na medyo
Okay, box presentation, bottle presentation, yung amoy niya panalo. Longevity. Performance, or sige, pag ganyan. Hindi naman ako na-disappoint kasi nga mabango talaga siya. No doubt. Mabango siya. Pero siguro sa skin chemistry ko, wala pang isang oras guys. Nawawala na siya. Sa akin lang naman. Isang oras sa balat. Actually wala pa 30 minutes. Hindi ko na siya maamoy. So, siguro depende yan sa skin chemistry. And alam ko may nakwento na akong mga ganitong perfume, yung mabilis siyang mawala. Tapos, after ilang oras bumabalik. Hinihintay kong maggumanon siya, pero until now hindi pa rin. Pwedeng sa climate, depende. Pero, so far, sa review ko for less than a month, medyo disappointed lang ako sa kanyang performance at longevity. O yun. Kasi parang, hindi ko na siya maamoy, tapos ang bilis nga niya mawala. Sa akin lang naman. Pero, scent DNA, mabango siya. Pero, try natin siya for annual review, no? Yung kung mag-iiba yung performance niya sa akin. Baka depende sa sitwasyon. Pero, yun nga. Ito yung ano ko sa kanya. Bye. Bye guys.